Sigurado akong hindi na nila bubuhayin ang kapatid ko dahil galit sila sa akin. Makikipiesta kayo bago ko ibigay ang inyong kamatayan! Mananatiling lihim ang lahat dahil alam naming kamatayan ang kapalit ng kataksilan. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din natin kalimutang mag-subscribe. Naniniwala ba kayo na signos o yung pangyayari na bago pa lang maganap ay nagbibigay na ng babala sa inyo na minsan ay pinadadaan pa sa panaginip? Maniwala kayo at sa hindi, ay ganyan ang aking naranasan may 30 taon na ang nakararaan. Mga nakakatakot na karanasan na hindi ko makalimutan. Ako nga pala si Marlene. Sa ngayon ay 55 taong gulang na ako at kasalukuyang nakatira dito sa Virac, Catanduanes. Maaga kami naulila sa mga magulang ni Eloisa. Dalawa lang kami magkapatid, kaya ako na ang tumatayong magulang niya. Isa akong tindera ng tahong at ng mga panahong yon, ang pagtitinda ng tahong ang naging daan para mabuhay kaming magkapatid. Sa totoo lang, ay natuwa ako nang marinig ko ang mga nakakatakot na karanasan ng ating mga kababayan sa serye na ito. Kaya naisipan ko rin sumulat sa tulong ng aking apo para ma-share ko din sa inyo ang nakakatakot kong karanasan. Madilim ang gabi ng pagkakataong yon. Nagsasalimbayan ang malalakas na kulog at kidlat. Nagdilim ang kalangitan dahil sa maitim na ulap na tumakip sa malamlam na sinag ng buwan. Kasabay ng malamig na simoy ng hangin ang banayad at madalang na patak ng ulan ang dumadampi sa aming mga balat ng kapatid kong si Eloisa. Galing kasi kami sa bayan at ginabi na, kaya pagbaba namin ng jeep sa bukana ng aming baryo ay wala nang nakaparadang tricycle na bumibiyahe papasok sa aming baryo. Kaya naglakad na lang kami ni Eloisa. Ang lalakas ng kulog at kidlat, Ate Marlene. Mukhang bubuhos ang malakas na ulan. Oo nga eh. Umaambo na nga, kaya dalian mong paglalakad. Dapat makauwi na tayo bago pa bumuhos ang ulan. Bakit naman kasi mga tricycle dito? Kaagang nagsigarahe. Ang layo pa naman ng bahay natin. Ang bigat nitong mga pinamalengke natin. Huwag ka na ngang magreklamo dyan. Bilisan mo ng paglalakad para makarating tayo sa atin ng madali. Napasarap ang pamimili natin eh. Hindi tuloy natin napansin na gumagabi na pala. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Eloisa hanggang sa mapadaan kami sa mga lugar na kung saan ay wala pang mga nakatayong bahay sa paligid. Puro mga punong kahoy at matataas na damo ang makikita sa paligid. Dahil patuloy ang pag-ihip ng malakas na hangin, ay naglalangit-ngitan ang mga sanga ng mga punong kahoy. Ang mga puno ng kawayan ay gumagawa din ng ingay. Kaya naman, nakaramdam kami ng takot ni Eloisa, lalo na ng kumulog at kumidlat. Bahagyang nagliliwanag ang paligid. Nang mapalingon si Eloisa, nadaanan namin ang puno ng balite. Parang meron siyang naaaninag na nakatayo roon at nakatingin sa amin. Ate,
Meron nakatayo sa tabi ng puno ng balete. Nakatingin sa atin. Naku, Eloisa, huwag mo ang takutin ang sarili mo. Sa daanan ka lang tumingin para hindi ka matakot. Imahinasyon mo lang yan. Pero hindi ito imahinasyon, ate. Tumingin ka dun sa puno. Meron talaga nakatayo dun. Hindi ko alam kung tao ba o maligno. Diyos ko naman, Eloisa. Pati ako natatakot na sa sinasabi mo. Nasaan ba? Wala naman na. Kaya nakatingin na ako sa balete. Panay ang kulog at kidlat pero wala naman akong nakita doon. Ha? Oo nga, wala na nga siya. Kanina kasi nakita ko siya dun eh. Nawala na siya ngayon. Sabi ko nga sa'yo, imahinasyon mo lang yun. Kaya dalian mo ng paglalakad. Lumalakas ang patak ng ulan. Nagmamadali na nga kami ni Eloisa na naglakad. Nang muling kumidlat ay lumikha ng liwanag, ay napatingin ako sa malaking puno ng akasya kung saan nakita ko na meron ding nakatayo doon. Nakatingin din sa amin. Natigilan ako habang nakatingin sa puno ng akasya. Nang muling kumidlat ay hindi ko na nakita ang nilalang na nakatingin sa amin. Naisip ko na baka likha lang yon ng mga anino ng dahon ng mga puno na natatamaan ng liwanag na galing sa kidlat. Pero nang ituloy na namin ang paglalakad, nagulat ako nang salubungin kami ng isang lalaki. Nang mapatapat sa akin ay bahagyang tumigil. Tumingin sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Tapos ay muling lumakad. Nakita mo ba yung nakasalubong natin? Nakakatakot kong tumingin. Nakangisi pa siya. Kinilabutan tuloy ako. Kaya dalian mo ng paglalakad. Hindi na maganda ang aking pakiramdam. Teka, Eloisa, bakit hindi ka na sumasagot? Ate! Tulungan mo ako! Ate! Huwag mo ako iwanan! Nandito ako! Nangilabot ang aking buong katawan nang lumingon ako at makita ko na pasan-pasana ng lalaking nakasalubong namin, si Eloisa. Kahit anong pagpupumiglas ni Eloisa ay hindi siya binibitiwan ng lalaki, kaya naman hinabol ko sila. Inihampas ko sa likuran ng lalaki ang plastik ng mga pinamalengke ko, pero parang baliwala lang yon sa kanya. Hindi man lang niya ininda ang ginawa ko kaya nang makita ko ang isang malaking sanga ng puno ay ginampot ko yon at inihampas sa lalaki. Tumigil sa paglalakad ang lalaki at humarap sa akin. Bitiwan mong kapatid ko! Walang hiya ka! Pinabayaan na nga kita, pero mapilit ka. Kaya isasama ka na din namin. Ate! Tulungan mo ako! Sige na, isama niyo na yan. Nagulat ako nang mula sa mataas na damuhan ay lumabas ang dalawa pang lalaki. Nakangisi din ang mga ito na parang mga demonyo. Nanlilisik ang mga matang namumula, kaya naman kapag kumidlat ay bahagyang nagliliwanag ay maaaninag talaga ang mukha ng mga tao. Nang lingunin ko si Eloisa ay nakita ko na muling naglakad ang lalaki na may pasan sa kanya. Nang maramdaman ko na hinahatak na rin ako ng dalawang lalaki ay nagpumiglas ako. Nang makawala ang isa kong kamay ay hinampas ko ng hawak kong kahoy ang mga lalaki. Kaya nang makita nila na lalaban talaga ako, ay iniwan nila ako at nagmamadaling sumunod sa lalaking may dala kay Eloisa. Ate Marlene! Tulungan mo ako! Ate! Eloisa! Ibalik niyong kapatid ko! Tuloy-tuloy na naglaho sa dilim ang mga lalaki na kasama si Eloisa. Sinubukan ko silang habulin pero hindi ko sila inabutan. Nadapa ako, sumisigaw ako at umiiyak habang nakatingin sa madilim na daan kung saan naglaho sina Eloisa. Paulit-ulit kong sinasambit ang pangalan ng aking kapatid na si Eloisa. Kasunod yon ay bumuhos ang malakas na ulan pero waring hindi ko na yun pinapansin.
Nananatili akong nakadapa habang patuloy akong umiiyak ng impik. Di nagtagal ay naramdaman ko na merong nakatayo malapit sa akin kaya iniangat ko ang aking ulo. At nakita ko na isang lalaki ang nakatayo at nakatingin din sa malayo. Kaya naman tumayo ako para humingi sana ng tulong sa lalaki. Pero nawala na yon. Nasaan ang lalaking yun? Bigla na lang siyang nawala. Hindi ko na nakita pa ang lalaki bagkus ay narinig ko ang malakas na alulong ng aso at huni ng mga panggabing ibon na parang tuwang-tuwa habang pumapatak ang malakas na ulan. Kaya nagmamadali akong tumakbo habang patuloy na sumisigaw. Tinatawag ko ang pangalan ng aking kapatid na si Eloisa. Kasunod yun ay naramdaman ko na mayroong tumatawag sa akin. Ginigising na pala ako ng aking kapatid na si Eloisa. Kaya nang ganap na akong magising at makita ko ang aking kapatid, ay muli akong umiyak at niyakap ko siya. Diyos ko, salamat naman at isa lang palang panaginip. Mabuti at ligtas po ang aking kapatid. Ano bang napanaginipan mo, ate? Bakit parang takot na takot ka? Napakasamang bangungot. Mabuti na lang at hindi naman pala totoo. Dinukot daw tayo ng mga lalaki mukhang impakto. Ikaw lang ang nakuha nila. Hindi kita nabawi sa kanila, kaya umiiyak ako sa takot. Nako, ate, ang panaginip daw ay kabaliktaran ng katotohanan. Kaya hindi yun mangyayari. Basta palagi na lang tayong mag-iingat. Hindi naman siguro makakarating dito yung mga nangunguha ng mga bata. Oo nga, ang dami pa naman napapabalitang mga kabataan na nawawala. Hindi na nalalaman ng mga mahal nila sa buhay kung ano nang nangyari sa kanila. Baka naman mahiyaman yung mga dinudukot. Tapos ipapatubos sa kanilang mga magulang. Racket yun ng mga sindikato, ate. Yun ang isa sa mga paraan nila para kumita ng pera. Ay, nadadala ko hanggang sa pagtulog ang mga balitang niyan. Kaya nananaginip ako ng masama. Siya nga pala, anong oras na ba? 4:00 na ng madaling araw, ate. Kaya nakabihis na ako. Magbihis ka na rin. Baka yung mga ibabagsak sa ating tahong sa palengke, bumuka na at mainip na sa kahihintay sa atin. Naku, oo nga pala. Ngayon nga palang dating ng 5 sakong tahong. Sandali lang, maliligo lang ako. Nagmamadali nga akong nagpunta sa banyo at naligo. Matapos ay nagbihis na ako at nagpunta na kami ni Eloisa sa palengke. Nang makarating na kami sa palengke, ay eksakto lang din ang pagdating ng truck na magde-deliver sa amin ng 5 sako ng tahong. Napansin ko na wala ang dalagitang tagalista ng mga ibinababang tahong na palaging kasama sa truck na Gemma ang pangalan. Nang tanungin ko ang isang pahinante, ay sinabi na kahapon pa hindi umuwi si Gemma. Nagpaalam daw na aalis at mamamasyal kasama ang isa nilang pahinante. Kung boyfriend niya yung kasama niya, baka nagtana ng mga yun. 17 anyos lang si Gemma. Hindi yun mag-aasawa ng ganun kaaga. Sa palagay ko, may nangyaring kakaiba. Ano nangyari, ate? Sasabihin mo na naman na baka nadukot. Mayaman ba siya para dukutin at ipatubos sa mga magulang niya? Sana nga ay hindi ganun. Sana nga ay ibang nangyari sa kanya. Kasi nakakaawa kung nagkataon. Di nagtagal ay tuluyan ang sumikat ang araw. Unti-unting dumadami ang mga tao sa palengke kaya naman nagdatingan na ang mga suki namin na maramihan kung bumili ng tahong kaya naging abala na kami ni Eloisa hanggang sa maubos namin ang 4 na sako ng tahong. Kakaunti na ang mga tao dito. May natitira pa tayong 1 sako. Kailangan nating maipaubos yan. Kasi hindi na yan pwede bukas. Masisira na mga tahong na yan. Eh di gaya ng dati, ate. Oo, ilalako natin ang mga tahong para maubos na ito. Halika na.
Isali natin sa banyera at isakay sa tricycle. Sumang-ayo naman sa akin si Eloisa. Pinagtulungan namin na isalin sa malaking banyera ang mga natirang tahong. Tapos ay isinakay namin sa aming tricycle na kung saan ay kulong-kulong ang sidecar nyon na siya namin ginagamit sa pagtitinda at paglalako ng mga tahong na natira sa palengke. Inikot namin sa buong baryo ang aming paninda na tahong. Oh, Manong Selyo! Baka wala pa po kayong ulam ngayong tanghalian. Bili na ho kayo ng tahong. Mura lang ang 1 kilo. 20 pesos lang. Masarap po itong tahong namin, sariwa. Bagong hango kasi. Bili na po kayo. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng 2 kilo, Marlene. Sige ho. Papasobrang ko na lang sa kilo para may dagdag. Suki ko naman kayo eh. Eh, naku naman, salamat naman. Ipapaluto ko agad ito pagdating ko sa bahay. Hindi ko napansin na tanghali na pala. Naawa kasi ako kay Maring Norma eh. Bakit po? Anong nangyari kay Aling Norma? Hindi ba't ilang araw nang hindi umuwi yung anak niyang dalaga? Hinahanap nila kung saan-saan. Hindi nila nakita. Hanggang kaninang umaga ay may mga barangay tanod na nagpunta sa kanila at sinabing natagpuan daw ang anak nila. Kaso patay na. Wasak ang dibdib at wala na ang laman loob. Naku po! Kawawa naman yung anak ni Aling Norma. Oo nga eh. Sa palagay niyo po, ano ang pumatay sa kanya? Kung wasak ang dibdib at nawawala ang mga lamang loob, ibig sabihin, aswang ang pumatay sa kanila, ate? Tama ka dyan, Eloisa. Yun nga din ang paniniwala ng lahat eh. Aswang ang pumatay sa kanya. Kaya nga nakakatakot na dito sa atin kapag sasapit ng gabi. Baka matsimpuhan ang gumagalang aswang. Pero kung aswang po ang pumatay, bakit ang tagal bago siya pinatay at itinapon ang bangkay niya? Kung pamilyar kayo sa aswang na gabunan, dinudukot talaga nila ang mga nagiging biktima nila. Itinatago sa kanilang kuta tapos inuunti-unti nilang patayin. Una nilang ginagawa ay sinasaid ang dugo ng biktima. At kapag mahina na yon, ay sa kanila lapa at kinakain ang mga laman loob. Sa kanila itatapon ang katawan ng biktima. Nakakatakot naman palang ganong lahi ng aswang. Bago ka papatayin, mapabalik ko na sa takot. Kapag oras-oras mong makikitang nakakatakot nilang anyo. At bago daw yan sumalakay, ay sinusubaybayan na nila ang mga nakukurso na dahan nilang biktimahin. Palaking sinusundan at kapag may pagkakataon, ay saka sasalakay. Araw man o gabi, ay nagagawa nila ang gusto nila. Kasi malalakas sila eh. Siya, aalis na ako ha. At ipaluluto ko na ito. Mag-iingat kayong magkapatid ha. Ang gaganda niyo pa naman. Sige po, Manong Selyo. Salamat po. Nang makaalis na si Manong Cielo, ay ipinagpatuloy namin ang paglalako ng tahong. Dahil kilala naman namin ang lahat ng mga tao sa aming lugar, ay madali naming napaubos ang aming paninda. Pabalik na kami nang makita namin ang isang babae na nagpupumiglas habang hinahatak ng isang lalaki at pilit na isinasakay sa isang sakyan. Nang lumapit kami para tulungan sana ang babae, ay isang lalaki ang humarang sa amin at sinabing away mag-asawa lang yon. Tayo na, Eloisa. Mahirap makialam sa problema nilang mag-asawa. Oo nga, ate. Kaya lang kawawa naman yung babae. Sinasaktan siya ng lalaki. Tulungan natin siya. Ikaw talaga. Umiiral na naman ang pagiging pakialamera mo. Hoy! Bumalik ka nga dito! Hindi ko na napigilan si Eloisa. Sinigawan niya ang lalaki na isusumbong sa barangay kapag hindi niya tinigilan ang pananakit sa babae. Natigilan ang lalaki at napatingin sa amin. Tapos ay pilit na isinakay sa van ang babae at umalis na sa lugar na yon. Kaya naman, nagtawanan kami ni Eloisa nang bumalik sa tricycle. Sama ng tingin sa'yo ng lalaki bago umalis ah. Pero nakatulong din ako dun sa babae. Kahit paano kasi hindi na siya sinaktan ng asawa niya, di ba? Oo na.
Sa susunod, huwag kang padalos-dalos. Lalo pa nga't away mag-asawa. Problema nila yun. Mapapaaway ka na naman pag ganon. Oo ate, pasensya ka na. Naawa lang kasi talaga ako dun sa babae. Kinabukasan lang ay nabalitaan namin na meron na namang natagpuang patay na isang babae. Itinapo naman yun sa kabilang baryo dahil malayo ang bayan ay matagal pa bago dumating ang mga pulis na kukuha sa bangkay. Kaya naman nang maglako kami ng tahong ay nakita pa namin yon habang pinagkakaguluhan ng mga tao. Nang lumapit kami ay nagulat kami ni Eloisa nang makita ang bangkay na babae na puro pasa ang buong katawan. Naliligo sa sariling dugo. Ate, hindi ba ito yung babae kahapon? Yung inaaway ng asawa? Tama ka nga. Oo nga no. Pinatay siya ng asawa niya. Grabe naman, ang sama ng lalaking yon. Eloisa, makinig ka sa akin. Ano man ang nalalaman natin, sarilinin na lang natin to, ha? Eh baka tayong pagdiskitahan ng lalaking yun. Kriminal pala yun. Sinigaw-sigawan mo pa kahapon. Oo nga ate, nakakatakot palang lalaking yon. Umalis na tayo dito bago pa may dumating na pulis at mag-imbestiga. Baka hindi mo na naman mapigilan ng bunganga mo kung ano-ano pang masabi mo. Papahamak pa tayo. Kagad kami umalis sa lugar na yon. Bumalik kami sa palengke at bumili naman ng mga kailangan namin sa bahay. Nung ko naman napansin na hindi na mapakali ang aking kapatid na si Eloisa, maigpit ang hawak niya sa kamay ko at paulit-ulit akong tinatawag. Kaya parang gusto ko nang mainis sa kanya. Ate Marlene! Bakit ba tawag ka ng tawag? Hindi mo nilang sabihin kung anong ipapabili mo. Wala akong gustong ipabili. Yung lalaki kasi, kanina pa nakatingin sa atin. Ang sama ng tingin niya. Parang hindi gagawa ng mabuti. Huwag kang papahalata na nag-uusap tayo. Saan banda? Saan siya nakapwesto? Dun sa pwesto ni Mang Boying, yung nagbebenta ng karning baboy. Sa bandang kanan niya naroon yung lalaki. Nang lumingon ako sa sinasabing direksyon ni Eloisa ay wala naman akong ibang nakita roon kung hindi si Mang Boying at ang babae niyang kustumera na bumibili ng karning baboy. Nang sinabi ko yung kay Eloisa at muli niyang tanawin ay nagtaka din siya at nagkamot ng ulo. Paano ay hindi na niya nakita doon ang lalaking sinasabi niya? Kaya naman matapos kaming mamili ng aming mga kailangan sa bahay, ay tinungo na namin ang aming tricycle kung saan nakaparada. Kagad kaming umuwi ng bahay. Pagdating sa bahay, ay saka pa lamang kami nagluto ng tanghalian. Tao po, Marlene. Nandiyan na ba kayo? Manong Celio, kayo po pala. May kailangan po ba kayo at sinundan niyo kami dito? Nakita kasi ng asawa ko yung mga tahong. Malalaki at matataba. Kaya uorder siya. 3 kilo. Yung pwede raw iihaw. Nako, Mang Celio, mukhang magiinuman kayo ah. Sigurado magiging pulutan talaga yun. Dadalhin kasi namin sa piyestahan sa kabilang baryo. Naku, oo nga po pala. Piyastahan nga pala sa liblib na baryo sa Makalawa. Tagaron din po yung kakilala ko at nag-iimbita na makipiesta kami. Naku, magkikita-kita pala tayo doon pag nagkataon. O sige, bukas na ng tanghali kukunin ang order ko. Sige ho, tamang-tama kasi may ibabagsak mamayang madaling araw sa akin ng mga tahong. Ipagbubukod ko ho kayo ng malalaki at matataba. Nang makalis na si Manong Cielo ay pareho kaming natuwa ni Eloisa. Papaano nga ay naalala namin na nag-iimbita nga pala ang kaibigan namin na si Nati dahil piyesta sa kanilang lugar sa Makalawa. Naisip namin ni Eloisa na kapag nagpunta roon ay magdala din ng tahong at lampanog.
Kaya naman matapos na makakain kami ng tanghalian ay umalis ulit kami ni Eloisa. Pumunta kami sa malawak na taniman ng nyog na nasa dulong bahagi ng aming baryo. Nang makarating kami roon ay iniwan namin sa daan ang tricycle at pumasok kami sa bakuran kasi ang nagtitinda ng lambanog ay nasa kalagitnaan ng bakuran ang bahay. Kaya dadaanan pa ang mga puno ng nyog bago makarating doon. Ayun ang bahay ni Tata Baste. Eksakto, mukhang kakakakuha pa lang niya ng mga lambanog. Oo nga ate, samahan mo na rin ng tuba. Hindi ko kayang inumin ng lambanog mas masarap kapag tuba. Oo, sige. Tig-iisang galon ang bibili natin. Nang makarating kami sa bahay ni Tata Baste, ay kaagad naman kaming nakabili ng tuba at lambanog. Tuwang-tuwa si Eloisa dahil kapag may ganong okasyon ay talagang paborito niyang inumin ang tuba. Kaya panay pa ang biruan namin at nagtatawanan habang binabagtas namin ang daan pababa sa malawak na taniman ng nyog na yon. Natigilan ako nang makarinig ako ng mga kaluskos para kasing may mga yabag na nakaapak sa mga tuyong sanga ng kahoy na nagkalat sa paligid. Napalingon ako sa kanang direksyon. Matagal kong pinagbasta ng paligid. Wala naman akong nakita. Pero biglang napasigaw si Eloisa kaya napalingon ako sa kanya. Bakit ka sumigaw, Eloisa? Para kasing may nakita kong tumakbo sa bandaron. Dun sa gawing yan, Ate Marlene. Oo nga Ako din may narinig akong mga yabag na parang naaapakan ng mga natutuyong kahoy. Nadurog ang mga yun. Umalis na tayo dito. Hindi na magandang pakiramdam ko. Para kasing may mga matang nakabantay sa atin. Parang palaging may aninong sumusunod. Di kaya naligaw dito ang aswang nagabunan? Yan din ang pakiramdam ko. Parang totoo nga yatang sinasabi ni Manong Celio tungkol sa kanila. Tayo na. Mukhang tayo ang gustong bihagi ng gabunan. Kaya palaging nakasunod sa atin. Kailangan natin makaalis dito. Huwag kang lalayo sa akin, ha? Ate, may tumakbo na naman doon. Oo, parang itim na anino. Halika, bumalik na tayo kay Mang Baste. Humingi tayo ng tulong sa kanya. Nagmamadali nga kami na bumalik sa kubo ni Mang Baste para humingi ng tulong. Pero nagulat kami nang makitang nakakalat na ang mga galon ng lambanog at tuba sa harapan ng kanyang kubo. Kinabahan kami kaya madali kaming pumasok sa loob ng kubo para hanapin si Mang Baste. Pero hindi namin siya nakita roon. Ate, wala na dito si Mang Baste. Tsaka tingnan mo mga kagamitan niya, at ang mga paninda niya. Nakakalat na lahat. Ano ba nangyari dito? Masama ito, Eloisa. Halika na. Umalis na tayo dito. Sa tingin ko, ay una na siyang sinalakay ng gabunan. Palabas na sana kami ng kubo ni Mang Baste nang biglang bumagsak sa harapan namin si Mang Baste. Nakabiti siya ng patiwari. Tirik ang mata, may busal ng basahan ang bibig at umaagos ang dugo mula sa malaking sugat niya sa tiyan. Kaya naman gulat na gulat kami ni Eloisa. Napasigaw kami sa takot. Napatras kami at muli kong isinara ang pinto ng kubo. Takot na takot kami ni Eloisa. Awang-awa naman ako sa kapatid ko kasi para na siyang mababaliw sa takot. Patay na si Mang Baste, ate. Anong gagawin natin? Ate, ayoko pang mamatay. Paano tayo makakaalis dito? Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng gabunan. Lakasan mo ang loob mo. Malalampasan din natin to. Paano pa tayo makakaalis dito? Nasa labas ang gabunan. Mamamatay tayo sa lugar na ito, Ate Marlene. Parang ganito yung napaniginipan ko dati. Ibang lugar lang. May mga aswang na humarang sa atin at kukunin tayo. Naku pa. Signos na pala yun, ate. Hindi lang natin binigyan ng pansin. Sana naman makaligtas tayo dito. Di nagtagal ay tinakpang ko ng aking kamay ang bibig ni Eloisa at sinenyasan ko siya na huwag maingay. Papaano nga
ay naramdaman ko na mayroong mga kaluskos sa labas ng kubo na parang nagtatakbuhan papalapit sa aming kinaroroonan. Kaya naman, nang tumigil na sa pag-iyak ng malakas si Eloisa, ay marahan akong lumapit sa dingding ng kubo at naghanap ng butas para masilip kung ano ang nangyayari sa labas. Nang makakita ko ng butas, ay marahan akong sumilip. Iginala ko ang aking paningin sa labas. Wala naman akong makita na kahit ano. Tahimik ang paligid sa gawing yun. Kaya naman lumipat ako sa kabila. Naghanap din ako ng butas sa dingding ng kubo. Nang makakita ay sumilip ako. Kagaya ng una ay wala din akong nakita. Kaya naman nakahiga na ako ng maluwag. Napasandal ako sa dingding ng kubo. Tapos ay muli akong sumilip. Laking gulat ko nang makitang nakasilip din pala doon ang isang lalaking nanlilisik ang mga mata. Merong mga pangil at itim na itim ang mukha. May aswang sa labas! Ate, anong gagawin natin? Hindi niyo na kami matatagasan pa! Layuan niyo kami! Tumpon ka ng Diablo! Kasunod yun ay nabuksan na ang pintuan ng kubo na hindi naman kasi gaanong matibay. Nakapasok doon ang 3 lalaki sa tingin ko ay mga gabunan kasi merong maitim na mukha at mga pangil. Nanlilisik ang mga galit na mga mata nila. Kagad na sinakal ng isang lalaki si Eloisa at itinayo. Baka sa mukha ng lalaki ang galit. Takot naman at patuloy ang pag-iyak ni Eloisa. Hindi ko naman magawang tulungan si Eloisa dahil nahawakan na kaagad ako ng 2 pang lalaki na gabunan. Kaya naman takot din ako. Nanginginig na ang aking katawan sa matinding nerbiyos. Alam mo, hindi sana kita pagdidiskitahan kung hindi ka lang pakialamera. Kaya dapat sa'yo, binibigyan ng leksyon. Anong pinagsasasabi mong halimaw ka? Bitiwan mo kapatid ko para niyo ng awa. Huwag niyo kaming patayin! Huli ng pakiusap mo. Nakita niyo na kami kahapon nang dukutin namin yung babae. At ngayon, alam niyo na din na kami ang pumatay sa matandang narito. Malalaman ng lahat ang katotohanan kapag binuhay namin kayo. Kung ganun, ikaw pala yung lalaki kahapon na nanakit at tumangay doon sa babae. Ibig sabihin ay pinatay mong asawa mo? Patawad po. Hindi ko naman gusto makialam sa pag-aawan yung mag-asawa. Hindi rin po kami magsasalita tungkol sa kamatayan niya. Mali kayong dalawa. Hindi ko naman asawa ang babaeng yon. Isa lamang siya sa mga naging biktima namin. At hindi magtatagal ay magiging katulad na rin niya kayo. Sige na, umalis na tayo. Huwag po! Maawa po kayo sa amin! Naaalala ko pala. Dali na rin natin yung mga galon ng lambanog. Gusto na niyong makipiesta bukas, di ba? Pagbibigyan namin kayo. Makikipiesta kayo bago ko ibigay ang inyong kamatayan. Wala na kaming nagawa ni Eloisa. Nang lumabas kami ng kubo kasama ang mga gabunan, ay nakita ko na meron pang 2 silang kasama doon na siyang nagdala ng mga galon ng lambanog. Iniutos ng kanilang pinuno na lagyan ng takip na panyo ang aming mga mata ni Eloisa. Tinalian din nila ang aming mga kamay. Tapos ay naramdaman ko na pinasa na ako ng isa sa kanila hanggang sa maramdaman ko na isinakay na kami sa isang sakyan. At nang tumakbo na ang sakyan, ay naramdaman ko na katabi kong nakahiga si Eloisa. Eloisa, ikaw ba yan? Oo, ate. Parang nasa sasakyan tayo. Saan ba tayo dadali ng mga to? Mga walang hiya kayo! Sa inyo kami dadalhin! Ang ingay ng mga bunganga ng mga yan. Patahimikin mo nga. Naiirit ang tenga ko.
Kasunod yun ay naramdaman ko ang isang malakas na sambal na tumama sa mukha ko. Muntik na akong mawala ng ulirat. Kasunod yun ay merong masking tape na inilagay sa aking bibig at sa palagay ko ay ganun din ang ginawa kay Eloisa dahil puro ungol na lang ang narinig ko. Impit na lang akong umiyak at nagdasal na sana ay makaligtas kami sa panganib na kinakaharap namin ni Eloisa ngayon. At makalipas nga ang mahabang oras ay naramdaman ko na huminto na ang sakyan. Tapos ay narinig ko na iniutos ng kanilang pinuno na ibaba na kami ng sasakyan. Merong mga bumuhat sa amin at nang ibaba ako ay inalis na nila ang piring sa aking mga mata. Inalis ang masking tape sa aking bibig. Sa inyo kami dinala. Anong lugar to? Mananahimik ka ba o ibabalik ko ang masking tape sa bibig mo? O baka naman gusto mong ikaw ang unang katayin kahit kadarating mo pa lang. Kagaya ng babaeng maingay kahapon. Ate, tumahimik na lang tayo. Ayoko pang mamatay. Yan! Ganyan nga! Manahimik kayo para hindi ako mairita sa inyo. Hindi na ako nagsalita nang lumapit sa akin si Eloisa at umiyak. Nang igala ko ang aking paningin, nalaman ko na nasa isang kulungan pala kami. Meron na kaming inabutan na nakakulong doon. Karamihan ay mga teenager. Tulala at parang wala na sa kanilang mga sarili. Bukas na ang pista dito sa amin. Pasalamat kayo dahil madurugtungan pa ng isang araw ang mga buhay ninyo. Anong ibig sabihin? Pagkatapos ng piyesta, ipapatayin mo na kami. Kagaya ng ginawa niyo sa iba niyong biktima. Ang mga dugo ninyo ang una naming kukunin para pakinabangan. Pagkatapos, kapag wala na kayong silbi at mahina na, tsaka na namin kayo papatayin para pakinabangan naman ang inyong lamang loob. Napakawalang hiya niyo talaga. Kayong mga gabunan, ang pinakamasamang lahi ng aswang. Inuunti-unti niyo pang kamatayan ng iyong nagiging biktima. Sabihin mo lang lahat ng gusto mong sabihin. Kung yan ang makakapagpaluwag sa inyong dibdib, wala ka na rin namang magagawa. Sumpain kayo ng langit sa masasamang gawa niyo. Tumawa ng malakas si Kaloy tapos ay ipinaalis niya sa isa niyang tauhan ang mga tali sa aming mga kamay. Matapos ay isara na niyon ang kulungan na nilagyan ng padlock. Nang makalis na ang mga gabunan ay kagad naming nilapitan ang mga kabataang nakakulong doon. Kinausap namin sila pero isa man ay walang sumagot sa amin. Ang iba sa kanila ay tulala at ang iba naman ay patuloy lang ang impit na pag-iyak. Hanggang sa mapansin ko ang isang dalagitang nagsosolo sa isang bahagi ng kulungan. Tahimik lang na nakaupo. Nakatingin sa maliit na bintana ng kulungan kung saan nakadapo naman doon ang isang maliit na ibon. Pakiwari ko ay nililibang ng dalagita ang sarili habang pinakikinggan ang huli ng ibon. Ate, ano nang gagawin natin? Ano kayang lugar to? Sabi ng lalaki, piyesta dito bukas. Ibig sabihin, ito rin yung liblib na baryo na pupuntahan ni Manong Celio. Kung magagawa natin makatakas dito, may pag-asa tayo makahingi ng tulong sa kanila. Pero paano naman tayo makakatakas dito? Tingnan mo naman, oh. Ang laki ng padlock ng kulungan nito. Tsaka makalabas man tayo dito sa kulungan, hindi rin naman tayo makakatakas dito. Kasi nasa paligid din ng mga gabunan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Makakaisip din tayo ng paraan kung paano tayo makakaalis sa lugar na to. Muling umiyak si Eloisa kaya naman niyakap ko na lang siya. Napaupo kami sa isang sulok ng kulungan at di nagtagal ay nakatulog kami ni Eloisa. Makalipas ang mahabang oras, naalimpungatan ako nang maramdaman ko
na bumukas ang kulungan tapos ay pumasok doon ang dalawang lalaki na halatang lasing na. Nangangamoy lambanog ang mga ito. Puwersa nila na kunin ang isang babae na naroon at inilabas ng kulungan. Pilit naman nagpupumiglas ang babae kaya hindi napansin ng lalaki na nahulog ang susi. Kaya nang makalabas ng kulungan, nagmamadali ko yung tinampot. Ate, parang narinig ng langit ang dasal natin. Makakatakas na ba tayo? Oo, huwag kang maingay. Lasing ng mga yan dahil sa lambanog. Kaya may pagkakataon tayong tumakas. Sige na, gawin na natin ngayon, ate. Bago pa nila malamang nahulog ang susi nila. Ate, alam niya na nawawala ang susi. Kailangan makaalis na tayo dito bago pa siya bumalik ulit. Oo, saglit lang. Sige ate, ako ang magbabantay habang binubuksan mo ang padlock. Wala nang bantay. Heto, bumukas na. Sinong gustong sumama sa amin? Tatakas tayo dito! Nang makita ng mga kasama naming nakakulong doon na nabuksan ko na ang padlock ng kulungan, ay parang natauhan ng mga yon. Kagad na nagtayuan at napalingon sa amin ni Eloisa. Kaya marahang ko nang binuksan ang kulungan at lumabas doon. Kasunod ko na si Eloisa at ang iba pang naroon. Noong ko lang nalaman na hindi lang pala yun isang simpleng bahay, kung hindi isang malaking gusali na ginawang hideout ng mga gabunan. Paglabas ng kulungan ay may 3 pasilyo. Pinili namin ni Eloisa ang ikalawang pasilyo. Ang iba naman ay sa una at ikatlong pasilyo duman. Nagkahiwa-hiwalay na kaming lahat. Eloisa, dito tayo! Huwag kang hihiwalay sa akin! Oo ate, nakasunod lang ako sa'yo. Sandali lang. Narinig mo ba yun? Natigilan kami ni Eloisa nang marinig namin ang malakas na pagsigaw ng babae. Nang tuloy-tuloy naming daanan ang pasilyo at makarating kami sa isang malaking kwarto na kung saan maraming mga nakatayong kabinet at mga kagamitan ng doktor. Nang makarinig kami ng mga nag-uusap, ay kaagad kami nagtago sa likuran ng malaking kabinet. Tapos ay bahagya kami sumilip kung saan na nakita naming nakausap ng pinuno ng mga gabunan si Kaloy, ang isang lalaki na nakasuot ng puting laboratory gown. Nakahiga naman sa kama na naroon ang babaeng kinuha kanina sa kulungan. May mga hose na nakakabit sa kanyang mga braso kung saan kinukunan siya ng dugo. Ate, kinukunan nila ng dugo yung babae. Oo, ganyan ang ginagawa nila sa mga bilanggo nila. Kaya nanghihina at natutulala ng lahat dahil kinukunan nila ng dugo. Napakasama nila. Kung ganon, totoo palang sinabi ni Mang Celio. Dugo ng biktima ang unang kinukuha ng mga gabunan. Sa kanang lamang loob kapag mahina na ang biktima. Huwag kang maingay. Baka malaman nilang nandito tayo. Kung nakadalawang 500cc ka na nang nakuha sa kanya, ay ayos na yan. Yung iba naman ang kunan mo para makaipon tayo ng maraming dugo. Pang-deliver sa mga ospital na sinusuplayan natin. At pagkatapos yung puso at tatay at kidney ng babae, ayusin ninyong mabuti para kapag kailangan natin, ay hindi tayo mabibitin. Narinig ko ang lahat ng mga sinabi ni Kaloy. Nag-iipon sila ng mga dugo, laman loob ng tao kagaya ng puso, atay at kidney ng tao. Naglalaro sa aking isipan na hindi lang pala sila na narito ang mga aswang, kung hindi marami pa ang katulad nila na binibigyan nila ng dugo at mga laman loob ng tao. Naputo lang aking pag-isip ng isang gabunan ang lumapit kina Kaloy at sinabi na buksan ang kulungan at nakatakas ang mga bihag. Mga ungas kayo! Puro kasi pagpapasarap ang iniisip ninyo. Hanapin ninyo ang mga bihag at ibalik silang lahat sa kulungan! Ate,
Alam na nilang pagtakas natin. Ano nang gagawin natin? Kailangan nating makatakas sa kahit na anong paraan. Dahil kung hindi, ay mapaparis tayo sa mga nagiging biktima nila. Umalis na sila, ate. Nagkakagulo na silang lahat. Ito ang pagkakataong sasamantalahin natin. Nang lumabas nga ng kwartong yun si Kaloy at ang mga gaburan, ay maingat din kaming lumabas ni Eloisa. Sa kabilang direksyon kami pumunta. Sa dulo niyon ay merong pintuan. Kagad kaming lumabas doon at nalaman naming nalikuran na bahagi pala yun ng building. Kagad kaming tumakbo palayo sa building pero isang lalaki ang nakakita sa amin kaya sumigaw ito at kaagad na lumabas sa pintuan din yun si Kaloy. Habulin ninyo sila! Huwag kayong pabalik dito hanggang di sila nahuhuli! Dalian ninyo! Takbo, Eloisa! Alam na nilang nakatakas tayo. Dalian mo! Huwag mo ko iwan, ate! Ayoko pa mamatay! Kapag makarating tayo sa plaza, marami ng tao doon. May makakatulong sa atin doon. Nagsasayang lang kayo ng pagod! Hindi ninyo kami matatagasan! Malilintikan kayo sa amin kapag nahuli namin kayo! Ate, saan tayo dadaan? Tingnan mo, napapaligiran ng pader ang lugar na to. Kung kinakailangan na tumalon tayo sa pader, yun ang gawin natin. Kaysa naman mapatay tayo ng mga gabunan. Tuloy-tuloy nga kaming tumakbo ni Eloisa hanggang sa makarating kami sa pader ng bakurang yon. Nagpilit kaming umakyat sa pader sa tulong ng pinagpatong-patong namin mga drum at tumalon sa kabila. Kahit na nagkaroon pa kami ng gasgas at sugat, ay tiniis namin yon. Pero higit na mabilis ang mga humahabol sa amin dahil madali silang nakatalon sa pader at sa kalsada naman ay naroon ang van na ginamit ng iba nilang kasamahan kasama si Kaloy. Kaya lumiko kami ni Eloisa sa masikip na daan. Doon kami tumakbo kung saan ay plaza na ng barangay ang dulo nyon. Marami ng tao nang nag-aayos doon dahil kapistahan na. Pero bago kami nakarating doon ay nahuli kami ng mga gabunan at naisakay sa van. Nang mandar na ang van at matanaw ko ang maraming tao ay bigla kong binuksan ang pintuan at tumalon ako. Nagpagulong-gulong ako sa kalsada kaya naman nagkagulo ang mga taong nakakita sa akin. Eloisa, kapatid ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Kinuha nila ang kapatid ko! Tulong! Nakita ko na tuloy-tuloy nang lumayo ang van at tangay si Eloisa. Sa nanlalabo kong mga mata ay nakita kong dumarating ang mga tao na nakakita sa nangyari sa akin. Nang iangat ko ang aking ulo, ay tumulo ang dugo sa aking noo. Nasugatan pala ako sa ulo at nagkaroon ng kaskas sa mukha at mga braso. Noong ko din napansin na isa sa mga taong naroon para tumulong sa akin ay si Manong Celio. Kaya naman nabuhayan ako ng loob. Manong Celio! Tulong po! Marlene, Diyos ko, ikaw nga. Ang malas mo naman, minsan ka lang nakipieste na naabangga ka pa. Tulungan niyo ako, Manong Celio! Ang dami mong sugat. Binangga ka noong van, tapos iiwanan ka lang. Wala silang puso. Tulungan niyo po ako! Yung kapatid kong si Eloisa, tinangay nila! Nakatakas lang po ako kaya ako nakaligtas. Tumalon po ako sa van. Oh, ang ibig mong sabihin ay kidnapper ang mga yun? Tinangay nila ang kapatid mo? Opo. Marami pa silang bihag doon. Mga gabunan sila. Masasamang gabunan. Dahil sa sinabi ko ay nataranta si Manong Celio, humingi na din siya ng tulong sa mga taong naroon. Pinagtulungan nila akong buhatin at dinala sa isang bahay na pag-aari ng kamag-anak ni Manong Celio. Doon ay pansamantala nilang binigyan ng paunang lunas ang aking mga sugat. Pero patuloy ang pagduro ng sugat ko sa ulo. Kailangan kang madala sa doktor. Malaki ang sugat mo sa ulo. Kailangan matahiyan.
Kaya ko pong tiisin ang sakit ng sugat ko, Manong Celio. Ang mahalaga sa akin ay mailigtas ang aking kapatid. Tulungan niyo po si Eloisa. Alam ko kung saan siya dadalhin ng mga gabunan na yon. Alam ko ang kuta nila dahil doon kami tumakas. Pero anong magagawa natin laban sa kanila? Alam mo naman, mababangis ang mga gabunan. Ang kailangan ay maraming tao ang sumama sa atin para salakayin ang kuta nila. Pare niyo ng awa. Tulungan niyo po ang kapatid ko. Kasi baka nilalapan na siya ng mga gabunan sa mga oras na to. Mga kasama, narinig niyo ba ang sinabi ni Marlene? Dinukot ng gabunan ang kapatid niya. At alam niya ang kuta ng mga yon. Kailangan natin maging matapang para pigilan sila. Isipin niyo na lang, kung hindi natin sila pipigilan sa ngayon, baka dumating ang oras na tayo o isa sa ating mga mahal sa buhay ang maging biktima nila. Dahil sa sinabing yun ni Manong Celio, ay nagkasundo ang mga tao na naroon na tulungan ako. Kumuha ng mga sandata ang mga kalalakihan naroon. Maliban sa isang lalaki na napansin ko na nakatingin lang sa akin habang nasa di kalayuan. Mayroon siyang malaking pilat sa pisngi. Seryoso lang yung nakatingin sa akin kaya bigla na naman akong kinabahan. Napatingin ako kay Manong Cielo para sana isumbong ang lalaki pero nang muli ko yung tingnan ay wala na siya sa kanyang kinatatayuan kanina. Dalian po natin, Manong Celio. Baka kung ano nang nangyayari sa kapatid ko. Oh, Marlene, ipagdasal natin na wala pang masamang nangyari kay Eloisa. Tayo na mga kasama. Sasamahan tayo ni Marlene kung nasaan ang kuta ng mga gabunan. Opo, tayo na. Nagmamadali nga kami na pinuntahan ang malaking lumang gusali na nababakuran ng mataas na pader. Alam yun ang mga taga roon dahil dati raw yung opisina ng Mining Corporation. Alam ng mga taga roon na matagal nang hindi nag-ooperasyon kaya wala ng tao na pumapasok doon. Pero ngayon ay nalaman nila na pinamumugaran yun ng mga gabunan. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bakura ng mga tao sa pangunguna ni Manong Cielo. Pumasok sila sa loob ng malaking gusali habang ako naman at ang ilang kababaihan ay naiwanan sa labas. Ginalugan nila ang buong lugar. Pati ang mga kwarto at pasilyo ay pinasok nila pero nang lumabas na ang lahat ay sinabi ni Manong Cielo na wala silang nakita sa loob. Kahit ang mga bagay na sinabi ko ay hindi nila nakita. Walang tao o gabunan sa loob ng gusali, Marie. Sa palagay ko, ay umalis na sila dito. Lalo pa nga, at alam nila na nakatakas ka. Kung gano'n, ay ano na po mangyayari sa kapatid ko? Nasaan na si Eloisa? Saan na siya dinala ng mga gabunan? Umalis na tayo rito. Papadilim na. Samahan na kita sa ospital sa bayan para matahin ang sugat mo na patuloy ang pagdurugo. Yung lalaki po kanina, diyan ko nakasamahan nila yun. Baka yun ang nagsabi na sasalakay tayo kaya tumakas na sila. Sigurado akong hindi na nila bubuhayin ang kapatid ko dahil galit sila sa akin. Sige, hahanapin namin siya. Pero sa ngayon, ay isipin mo muna ang iyong sarili. Tayo na, para matahiyan. Kasama ko si Manong Cielo nang sumakay kami sa isang jeep na naroon. Dinala nila ako sa ospital sa bayan. Pero dahil wala akong dalang pera, ay hindi agad ako inasikaso ng mga doktor na naroon. Matagal akong nakaupo sa pasilyo ng ospital sa harapan ng emergency room. Isang nurse ang lumapit sa akin at binigyan ako ng bulak para itakip ko sa nagdurugo kong sugat. Pambihirang ospital ito. Di ka naman i-admit pero pera kagad ang tinatanong. Dapat serbisyo muna bago ano pa man. Nakita naman nila na nagdurugo ang sugat mo. Ganito talagang ibang ospital, Manong Celio. Hindi ka aasikasuhin kapag wala kang pera.
Kaya yung iba na merong malalang sakit, namamatay ng hindi nagagamot kahit nasa ospital na. Pero kailangan ng maasikaso kanila. Yung ulo mo, pa rin ang pagdurugo. Muli nga na lumapit si Manong Cielo sa mga doktor at nurses na naroon sa nursing station. Inaway na ni Manong Cielo ang mga doktor na naroon, kaya naman napilitan na ang isang doktor na naroon na lapitan ako. Inasikaso niya ang sugat ko. Tinahiyon matapos malinisan at nilagyan ng gasa. Nang matapos na ang pagtahi sa sugat sa ulo ko, ay nagpaalam ako kay Manong Cielo na pupunta lang ako sa banyo. Habang binabagtas ko ang pasilyo papunta sa banyo ng ospital, ay muli kong nakita ng lalaking may malaking pilat sa pisngi. Nakatayo yun sa dulo ng pasilyo, kaya naman natigilan ako at napatingin lang matagal sa kanya. Napakalakas ng kabog ng aking dibdib, kaya naman bigla akong bumalik para iwasan ang lalaki. Akala ko ba magpupunta ka sa banyo? Bakit naandito ka ulit? Kasi po, yung lalaking may pilat sa mukha nakita ko. Nandito rin siya sa ospital. Alam ko na ako ang sinusundan niya. Sinong lalaki yun? Nakita ko din siya doon sa baryo. Nagbabantay lang siya sa atin. Kaya alam ng mga gabunan ng lahat ng kilos natin. Kaya hindi natin sila inabutan doon sa kuta nila. Dahil yon sa lalaking yon na mayroong malaking pilat sa mukha. Halika, at sabihin natin doon sa gwardiya ng ospital para matulungan niya tayo. Kailangan ay mahuli ang lalaking yun. Sige po, tayo na. Kagad nga na lumapit kami sa gwardiya ng ospital. Naniwala naman yun sa amin, kaya sinamahan niya kami para hanapin sa loob ng ospital ang lalaking may pilat sa pisngi. Pero hindi na namin nakita ang lalaki, kaya sinabi sa akin ni Manong Cielo na aayusin na niya ang hospital bill ko. Nanlulumo naman ako, napaupo sa upuang nasa pasilyo. Nakatutup ko ang ulo ko kasi pakiramdam ko ay nahihilo ako. Nang muli kong iangat ang ulo ko, napatingin ako sa isang direksyon sa pasilyo ng ospital. Nakita ko naroon ulit ang lalaking may pilat sa pisngi. Sa pagkakataong ito ay hindi lang siya basta nakatingin. Kumakbang na siya palapit sa akin, kaya naman bigla akong tumayo at napatras. Naku po, Mang Celio. Nandito yung salot. Nasaan ka na ba? Habang naglalakad ako sa pasilyo ay sinusundan na ako ng lalaki, kaya naman nagmamadali ang mga hakbang ko para hanapin si Manong Cielo. Nang makalayo ako sa lalaking may pilat sa pisngi ay nakita ko naman sina Kaloy nakausap ang mga doktor sa nursing station. Iiwas sana ako pero nakita ko ni Kaloy, kaya tumakbo na ako sa isang pasilyo ng ospital at tuloy nang lumabas sa gawing likuran ng ospital. Saan sa akala mo ang punta mo? Sa palagay mo ba'y matatakasan mo ko? Walang hiya ka? Hayop! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Ano pa bang dapat na gawin sa kanya? Kinuhanan ko na siya ng dugo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil pagdating natin doon sa kuta namin, dugo mo naman ang kukunin ko. Mga kampon kayo ng dyablo! Mga walang hiya! Sa likuran kami ng ospital luman, umikot doon ang van at isinakay ako roon. Bago nila malagyan ng piring ang aking mga mata, ay nakita ko pa na nakatanaw sa amin ang lalaking may malaking pilat sa mukha. Kagaya ng dati ay nananatili lang siyang nakatayo at nakatingin ng seryoso sa akin. Kaya alam ko na siya ang nagsabi kina Kaloy na nasa ospital ako. At makalipas nga ang mahabang oras ay tumigil na ang sakyan. Naramdaman ko na muli akong binuhat ng isang lalaki. Tapos ay binaba ako makalipas ang ilang saglit.
Nang alisin ng lalaki ang piring sa aking mga mata, ay muli kong nalaman na nasa loob ulit ako ng kulungan. Naroon si Eloisa at iisa na lang ang kasama. Yung dalagita na palaging nag-iisa sa sulok. Eloisa, kapatid ko. Ate, bakit nandito ka ulit? Sana nagtago ka na at hindi na muling nagpahuli sa kanila. Sana nagpunta ka na sa malayong malayo para iligtas ang sarili mo. Alam mo naman na hindi ko magagawa yun. Hindi kita pwedeng pabayaan. Anong lugar na ba to? Ito na bang bagong kuta nila? Ito pa rin yung dating kuta nila na tinakasan natin. Inilipat lang nila kami dito sa basement. Walang nakakaalam ng lugar na ito kung hindi ang mga gabunan. Kaya nang sumalakay ang mga tao, wala silang nakita dahil dito nagtago ang lahat. Kaya pala wala ni isang gabunan ang nakita ng mga tao. Kasi nagtago pala sila dito sa basement ng gusaling to. Teka, nasaan ang ibang bihag? Wala na sila. Kinuha na ng mga gabunan. Hindi sila ang mga tunay na gabunan. Ginagaya lang nila ang pamamaraan ng gabunan para isipin ng mga tao na aswang may gawa ng mga bangkay na natatagpuan. Nagsasalita ka pala. Akala ko umurong na din ang dila mo. Anong ibig mong sabihin na hindi gabunan ang mga dumukot sa atin? Meron silang mga pangil at malalakas. Maiitim ang kanilang mukha at nanilisik ang mga mata. Mga ordinaryong tao lang sila na nagkukunwaring mga aswang. Pero ang totoo ay grupo sila ng mga taong dumudukot na mga kagaya natin para kunin ng dugo, laman loob at iba pang mahalagang parte ng katawan ng tao para ibenta sa ospital na nangangailangan ng mga yun. Totoo bang sinabi mo? Oo, kaya may kasama silang doktor dito. Yun ang nag-opera sa katawan ng mga biktima nila. Ate, kaya pala parang laboratorio ang napasok natin. Nung minsan magtangka tayong tumakas. Di nagtagal ay naputol ang pag-uusap namin ni Nika nang dumating si Kaloy at ang isa pang lalaki. Tuwang-tuwa si Kaloy habang pumapalakpak. Papaano nga ay narinig niya ang paliwanag ni Nita. Kaya nang tumayo siya sa harapan ng aming kulungan ay patuloy pa rin ang kanyang pagtawa. Tapos ay tinitingnan niya si Nita nang tumigil siya sa pagtawa. Tama ka, Miss Ganda. Ang galing mo kasi nalaman mo na hindi kami mga totoong gabunan. Na ginagaya lang namin sila para malaya naming magawa ang lahat ng mga gusto namin. Iisipin nga naman ng lahat na ang mga bangkay na itinatapo namin ay biktima ng mga aswang. Napakasama nyo! Galit na galit ang mga tao sa mga aswang na gabunan sa pagkakakalang sila ang pumapatay sa mga natagpong bangkay. Kayo palang may kagagawa ng lahat ng yon. Ganun talaga ang buhay. Malas lang ng mga gabunan dahil sila ang napagbibintangan sa mga ginagawa namin. Pero may katapusan ng lahat ng bagay. Kaya ikaw at ang mga kasamahan mo, kumanda na kayo. Nararamdaman ko na malapit ang inyong katapusan. Miss Ganda, bago mo ako takutin, isipin mo muna kung makakaligtas ka pa dito. Kung mabubuhay ka pa. Dahil lahat kayo, pagkatapos ng piyesta, kukunin na namin ang inyong mga dugo at lamang loob. Kasi ayos na ang mga pasyenteng kausap naming nangangailangan ng mga organs ninyo. Walang hiya ka talaga! Talagang walang iya ako. Kaya ngayon ay sisimulan natin ang palabas. Ikaw babae ka. Pinahirapan mo kami at muntik pa kaming mabisto ng mga taga rito. Ikaw ang mauuna ngayong gabi. Kunin niyo na siya at dalhin sa laboratory. Ipasipsip lahat ang dugo niya. Pumasok sa loob ng kulungan ng lalaki at hinatak ako palabas. Wala akong lakas para lumaban dahil na rin sa mga dugong nawala sa aking katawan bunga ng sugat ko sa ulo.
Napatingin na lang ako kay Eloisa at bagyang ngumiti dahil alam ko na maaring yun na ang una at huli naming pagkikita ng aking kapatid. Dahil tiyak na hindi na ako bubuhayin ni Kaloy, tumakbo si Eloisa palapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Eloisa, tandaan mo, mahal na mahal kita. Sayang, dahil hindi na natin matutupad ang mga pangarap nating dalawa. Ate, mahal na mahal din kita. Oo, alam ko yon. Pero kung ito ng ating kapalaran, masaya akong mamamatay kasama mo. At saka, makakapiling na din natin si nanay at tatay. Sige na, tama na ang drama. Dalhin mo ng babaeng yan sa laboratorio. Hinatak na ako ng lalaki palayo kay Eloisa. Nang makalabas ako ng kulungan ay isinara na ni Kaloy yun. Ang lalaki na lang ang nagdala sa akin sa laboratory kung saan naroon ang doktor. Pagdating doon ay pwersahan akong inihiga sa kama na naroon. Itinali ng doktor ang isa kong kamay sa kama na naroon. Pero bago niya magawa na maitali ang ikalawa kong kamay, ay may narinig kami na malakas na sigaw. Boses yun ng kasama niyang lalaki. Kaya naman, natigilan ang doktor at napatingin sa pintuan. Pagko'y nabasag ang salamin ng dingding ng laboratory, papaano ay lumusot doon ang katawan ng isang lalaki. Walang buhay yon nang bumagsak sa semento. Tapos ay may nilalang na biglang pumasok sa laboratorio. Nasa sobrang bilis ay hindi ko mawari kung anong nilalang yon. Pati ang doktor ay natigilan habang hinahanap sa paligid ang pumatay sa kasamahan nila. Parang awa mo na, doktor! Pakawalan mo ako dito! Naramdaman ko na merong kumalusko sa likuran ng kabinet. Kaya naman lalong nataranta ang doktor na naroon. Kinuha niya ang kanyang bag, ang isang kalibring 45 na baril at tinitingnan kung ano ang nasa likuran ng kabinet. Wala siyang nakita. Nang merong kumilos sa gawing likuran ng mga kahon at makitang may tumalon doon, ay natiyak ng doktor na aswang ang nasa loob ng laboratorio. Ilang ulit niyang pinaputukan ang kamada ng mga kahon. Matapos ay marahang nilapitan yon. Wala doon ang aswang na hinahanap niya. Nakalis na agad doon dahil ang totoo ay naramdaman ko na nasa ilalim ng kama na hinihigaan ko ang aswang. Lalo ko yung natiyak ng unti-unti ay lumabas sa aking harapan ng aswang. Kitang-kita ko ang nanlilisik niyang mga mata at matatalas na pangil. Puro balahibo ang kanyang mukha. Aswang! Nandito ang aswang! Tulong! Nagmamadali ang doktor. Nanilingon ako para sana hanapin ang aswang, pero kagaya ng dati ay hindi na naman niya nakita roon ang aswang. Kaya naman napaatras na ito patungo sa pintuan. Hindi nito namalayan na naroon na agad ang aswang. Nakatayo na sa pintuan. Gamit ang matatalas na kuko ay tinalmot nito ang doktor sa lieg. Para yung matalas na kutsilyo na humiwa sa lieg ng doktor. Kagad na sumirit ang dugo ng doktor. Napaluhod siya, kaya naman kinagat na siya sa batok ng aswang. Matapos ay muli magtago ang aswang. Papaano nga ay paparating na sina Kaloy dahil narinig ang malakas na putok ng baril. Anong nangyari dito? Mamamatay na tayong lahat dito. Dahil nandito na ang tunay na gabunan. 2 na sa mga tao ang napatay niya. Sigurado akong isusunod ka na. Kung ganon, iligtas mo na din ang sarili mo. Dahil tiyak naman na hindi ka rin makakaligtas sa aswang! Mabilis na lumabas sa laboratorio sina Kaloy. Kaya naman ginamit ko na ang isa kong kamay para alisin ang pagkakagapos sa isa kong kamay. Tapos ay marahan akong bumangon at nakiramdam. Nilapitan ko ang wala ng buhay na doktor. Kinuha ko ang barilya. Naisip ko na magagamit ko yon para may pagtanggol ang aking sarili.
Hindi ko man yun alam gamitin pero nakita ko ang ginawa ng doktor. Kinalabit lang niya ang gatilyo. Nang matya kong wala na sa loob ng laboratorio ang aswang, ay marahan akong lumakad patungo sa labas ng laboratorio. Nakita ko na nagkakagulo sina Kaloy. Papano ay narinig ko na nakasarado na ang lahat ng mga pintuan na dadaanan, kaya lahat kami ay nakakulong na doon. Nang makita ko sina Kaloy, ay nagtago ako sa likuran ng mga drum na naroon. Tapos ay marahan akong sumilip. Nasa paligid lang ang aswang na yon. Hanapin ninyo at patayin! Huwag kayong matakot sa kanya. Armado tayo. Nang umalis si Kaloy ay naiwan doon ang 2 niyang tauhan. Hinanap ang mga ito sa paligid ng aswang. Pero dahil maraming nakatambak na kung ano-ano sa lugar na yon, gaya ng mga drum, mga kahon na yari sa kahoy, meron ding malalaking kabinet, kaya maraming pagtataguan ng aswang. Halos pigil ang aking hininga at hinihintay ang susunod na mangyayari. Hindi naman ako makalabas sa aking pinagtataguan. Kailangan umalis muna doon ang 2 lalaking naghahanap sa aswang dahil doon ang daan patungo sa basement. Maya-maya lang ay merong kumilo sa likuran ng mga nakakamadang kahoy, kaya naman pinaputukan yun ng 2 lalaki. Nang tingnan nila sa gawin yun, wala na ang aswang doon. Pero nakita ko na tumayo ang aswang sa likuran ng isang lalaki, kaya nang makita yun ng kasamahan ay pinaulanan ng bala. Madaling nakalis ang aswang doon, kaya naman ang lalaki ang nabistay ng bala. Tapos ay dinamba ng aswang ang lalaki at nilapa. Muli akong nagtago sa takot nang makita ng aswang. Nang muli akong sumilip ay wala na roon ang aswang, kaya naman lumabas na ako sa aking pinagtataguan at naisip ko agad sina Eloisa. Kaya naman pinuntahan ko na sila sa basement. Ate, anong nangyayari? Bakit nagkakagulo sila? May nakapasok na aswang. Siya ang pumatay sa doktor at sa isang lalaki na kasama nila. Kaya hindi na ituloy ang gagawin sa akin. Aswang bang sinabi mo na sumalakay? Oo. Ang bilis niyang kumilos, kaya hindi nila malaman kung paano siya lalabanan. Sa wakas, makakalaya na tayo dito. Sa wakas, ay natagpuan din ako ng kuya ko. Ang ibig mong sabihin, kuya mo yung aswang na sumalakay sa kanila ngayon? Oo. Kung hindi ako nagkakamali, ay siya ang kuya ko. Humanda silang lahat dahil tiyak ni hindi sila patatawarin ng kuya ko. Kung totoo man ang sinasabi mo, bakit nadukot ka nila? Bakit hindi ka katulad ng kuya mo? Dahil wala pa ako sa takdang gulang. 17 pa lang ako. Kapag sumapit ako sa 18 taon ng aking kaarawan, mabubuhay ng dugo ng gabunan na nananalaytay sa aking mga ugat. Sa sinasabing yun ni Nita ay natigilan ako. Muli ay nangatog ang aking mga tuhod. Puno ng pangamba ang aking isipan. Kasi nga ay ipinagtapat ni Nita sa amin ang kanilang lihim. Kilala na namin sila. Hindi kaya kapag nakawala na siya, ay lapain nila kami upang manatili ang kanilang sikreto. Para hindi na namin masabi sa iba ang mga lihim ng kanilang pagkatao. Ate, buksan mo na nga itong kulungan kung nasa yun ang susi. Wala pa sa akin ang susi. Sandali. Lumayo kayo. Baka pwede itong baril. Ate, delikado yan. Baka hindi mo kayang kontrolin, masaktan ka pa. Tama nga naman ang kapatid mo. Kung susi ang kailangan mo. Ito yon. Ibibigay ko sa iyo tong susi. Basta ibibigay mo sa akin na ang baril mo. Walang hiya ka talaga? Ayaw mo pa rin kaming tigilan? Nakikipagkasundo ako ng maayos. Ibigay mo na sa akin yung baril para magamit ko. Mamamatay tayong lahat kapag nakarating dito ang aswang. Kaya ibigay mo na sa akin yan. Ibibigay ko ang susi na iyong kailangan. Ate, huwag kang magpalinlang sa kanya. Tusong lalaki niyan. Mag-isip ka nga. Kapag inabutan tayo ng aswang dito,
lahat tayo ay mamamatay. Pero kung ibibigay mo sa akin ang baril, pwede ko siyang labanan at makaligtas tayong lahat. Mapapakawalan mo naman dyan ang kapatid mo. Maganda yung plano mo. Pero parang pabor lang sa'yo yan eh. Kasi kung mapapatay kita, makukuha ko naman yung susi at makakatakas kami dito. Hindi na ako papayag na muli mong sakta ng sino man sa mga nakakulong dito. Mahirap ka palang kausap eh. Talagang ginagalit mo ako. Kung ayaw mo ng maayos na usapan, dadaanin kita sa pwersahan. At saka ano bang dapat kong ikatakot sa'yo? Hindi mo naman alam gamitin yan, di ba? Huwag kang lalapit! Huwag mo kong pipilitin! Hindi pinakinggan ni Kaloy ang aking pakiusap. Nagpatuloy siya sa marahang paglapit sa pag-aakala na hindi ko yun ipuputok. Nang malapit na sa akin si Kaloy, ay kinalabit ko ang gatilyo ng hawak kong baril. Pumutok yun at tumama sa paa ni Kaloy. Kaya naman napatras siya. Nabitiwan niya ang susi. Nakita niya ang nagdudugo niyang pa. Lalo siyang nagalit. Nang muli siyang tumayo at susugurin ako ay siya namang pagdating ng aswang. Ginamba niya si Kaloy at nilapa. Walang nagawa si Kaloy nang kagatin siya ng aswang sa leeg. Ako naman ay natigilan at napasandal na lang sa dingding habang hawak ang susi. Hindi ko na magalaw ang aking buong katawan habang pinanunood ang ginagawa ng aswang kay Kaloy. Matapos mapatay si Kaloy ay umaangil ang aswang na marahang lumapit sa akin. Matagal akong tinitigan. Halos hindi naman ako kumukurap. Naramdaman ko na lang na kinuha ng aswang ang susi sa aking kamay tapos ay binuksan ang kulungan. Sinalubong naman ito ni Nita. Kuya, bakit ang tagal mo namang dumating? Muntik na ako mapatay ng mga lalaking yon na nagkukunwaring mga gabunan. Nakita ko na may binulong ang aswang kay Nita. Habang may ibinubulong, ay tumitingin naman paminsan-minsan sa akin. Kaya alam ko na ako ang pinag-uusapan nila. Matapos ay napatawa si Nita at lumapit sa akin. Sabi ng kuya ko, maraming salamat sa iyo. Kasi nang dahil sa iyo, ay natuntun niya ang kuta ng mga sindikato, kaya nailigtas ako. Ang pakausap lang niya ay maging lihim na lang sana ang lahat ng inyong nakita. Dahil sa totoo lang, hindi naman lahat ng katulad namin ay masasama. Hindi kami nananakit ng tao kung hindi kinakailangan. Oo, Nita. Ang lahat ng to'y magiging lihim. Wala kaming nakita. Wala kaming narinig. At wala kaming sasabihin. Di ba, ate? Oo, Nita. Mananatiling lihim ang lahat. Dahil alam naming kamatayan ang kapalit ng kataksilan. Ituring niyo kaming kaibigan. Salamat naman. Oh, kuya, pwede ka nang lumantad. Sa tingin ko naman ay mapagkakatiwalaan sila. Sa isang iglap ay nawala ang mapangis na anyo ng kabunan at nagbalik yun sa anyong tao. Yung pala ang lalaking may malaking pilat sa pisngi na palaging nakasubaybay sa akin. Kaya pala ay hinahanap din pala niya ang nawawala niyang kapatid na si Nita. Matapos yun ay magkasabay na kaming lumabas sa lugar na yon. Magkaiba ang direksyong tinungo namin. Patungo sa bundok si Nita at kami naman ni Eloisa ay patungo sa plaza. Hahanapin namin doon si Manong Cielo kasi alam ko na nag-aalala din yon sa akin dahil nagkahiwalay kami sa ospital. Nang makarating kami doon ay nakita nga namin si Manong Cielo. Nagulat pa siya nang makita kami. Hindi na kami masyadong nagkwento basta ang mahalaga ay ligtas kami. Matapos ay nagpunta kami sa aming kaibigan at ipinagpatuloy ang pakikipiyesta. Alam namin isang araw
may makakatuklas sa mga bangkay ng mga sindikato pero iisa lang ang sasabihin ng lahat. Biktima yon ng aswang. Maraming buwan ang lumipas ay wala na kaming nabalitaan tungkol kina Nita at sa kuya nila. Siguro ay lumipat na sila sa malayong lugar kung saan walang makakakilala sa kanila. Pero ang karanasang yon ay hindi na naming makakalimutan magpakailanman.